Alam niyo ba kako na ang kautusan ay hindi require sa kaligtasan? Alam ko po maraming tataas ang kilay sa inyo dyan eh. At alam niyo din po ba na ang kautusan ay hindi nakakapagpabanal? Yung kautusan ay hindi required sa kaligtasan at hindi siya nakakapagpabanal. Alam niyo ba kako na ang kautusan ay hindi required sa kaligtasan? Alam ko po maraming tataas ang kilay sa inyo dyan eh. At alam niyo din po ba na ang kautusan ay hindi nakakapagpabanal? Yung kautusan ay hindi required sa kaligtasan at hindi siya nakakapagpabanal. Pag hindi nyo po yan pinag-aralan, tataas talaga kilay nyo dyan. Pero pagka ating pinag-aralan ang kakaibang sulat ni Pablo, ay makikita nyo kung bakit hindi siya require at kung bakit hindi siya nakapagliligtas, hindi siya nakapagpapabanal. Okay, akin pong babasahin dito ang Philippians. Ito po yung background ni Paul. Na tinuli si Paul ay isang ganap na Hudyo. Sabi, ganap na Israelites. Ang ganito ang patutuo niya sa kanyang sarili nung sumulat siya sa mga taga-Pilipos. Na tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ni Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Hebreo sa mga Hebreo, ano ibig sabihin nun? Ang kanyang nanay at ang kanyang tatay ay perehong Hebreo, walang halo, pure Israelites. At tungkol sa kanyang ginagawa, tungkol sa kautusan, ay pareseo. Alam niyo po, pagka sa kautusan at pinag-uusapan ang pagsunod sa kautusan, mamaya makikita pa rin natin dito, pag sinabing pag sa kautusan ay pareseo, alam niyo po, napakabigat na salita po niyan. Bakit? Ang mga pareseo po ay letra por letrang sumusunod sa utos ng Diyos. In detail. Kaya ang paniniwala nitong mga ito, ng mga pareseo na ito, nakukuha nila ang kabanalan, nakukuha nila ang justification sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Okay? Yun ang paniniwala nila. Kaya sabi niya, tungkol sa kautusan, pareseo ako. Kaya ganun siyang sumusunod sa kautusan. Ganito ang background ni Paul. Si Paul ay well-off na binatang tao. Wala po siyang asawa. Well-off. May kaya po siya. Nag-aral po siya sa school ni Gamaliel, na ang tanging nakakapag-aral lang po doon sa eskwelahan na yon ay mga taong well-off. At isa po doon, si Paul. At alam niyo po, pagkatapos ng insidente doon sa papunta niya ng Damascus, pagkatapos ng insidente, si Paul ay nahikayat sa Panginoon. At ang kanyang patutuo tungkol sa pagkahikayat na ito, ang sabi niya dito, tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Ginagamit niya ang kautusan, ang pagsunod sa kautusan ng buong buo sa pagkuha ng kabanalan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Yung kanyang pagiging well-off, binaliwala niyang lahat. Ano pa ang sumunod na mga sinabi niya? Oo nga. At lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil lang sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo na Panginoon ko.
na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yung Kanyang inaral, yung Kanyang pagiging well-off, isinurrender niyang lahat yon. Nawala lahat sa Kanya yon. Ang Kanyang kalayaan, ang Kanyang pagiging dual citizenship, Romans and Israelites, nawala lahat yun sa Kanya. Makamit lamang si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwiran. Sa kabila ng Kanyang pagnanais o pagsunod sa kautusan at gusto niyang maging banal sa kautusan bilang pariseo, ay nakita niya, sabi niya, nasumpungan sa Kanya na walang katuwiran ang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita niyo po? Si Paul ay meron siyang higit na maipagmamalaki ng higit kaysa sa atin tungkol sa kautusan. Yung mga naniniwala na yung utos ay require para sa kabanalan. Yung mga taong naniniwala hindi na require sa kaligtasan, hindi po yan ang sinasabi ni Paul. Hindi niya kinakalaban ng kautusan. Kaya lang ay nasumpungan niya ang kanyang sarili na sa maigting na pagtupad sa kautusan ay nakita niyang wala siyang katuwiran dahil sa pagsunod dito. Ngayon, itinuturo ba ni Paul na huwag nating susundin ang utos? Hindi po. Ang sabi ni Paul, niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Ang sabi niya ay, huwag nawang mangyari kung hindi pinagtitibay pa natin ang kautusan dahil sa ating pananampalataya. Yun po ang sinabi ni Paul. Regarding dun sa require, wala ako nakita dito na require siya. Okay? Meron pa pong isang bagay ako na gustong dalhin sa inyo. Romans chapter 27, chapter 3 verse 27. Sabi niya, where is boasting then? Alin ang kanyang sinasabi ditong nasa ng pagmamayabang? Is it excluded by what law? Law of works? No. But by the law of faith. Inihiwalay sa ating kabanalan at kaligtasan ang pagsunod sa utos. Hiwalay. Upang huwag tayong magyabang na sabihin natin na mayroon tayong kakarampot na kontribusyon sa ating kaligtasan. Kung hindi yan ay pure gift coming from God. Pure po yan. Ang kailangan nyo lang po dyan ay makipagrelasyon sa ating Panginoon. Yun lang po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Makipagrelasyon tayo sa Kanya at ang relasyon na yan ay tiyakin natin na laging intact. At yan po ang magtitiyak ng ating kabanalan at ng ating kaligtasan. Yun pong relasyon na yon sa Panginoon. Ano pang sabi dyan? Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. So dito po makikita natin ang mahalagang detalye ng mga aral ni Pablo sa atin tungkol sa justification by faith, sanctification by faith. Kasi ang nagiging problema po natin sa mga pag-aaral tungkol dito ay sinasabi ng iba, pagka ba ikaw ay tumanggap kay Kristo ay ligtas ka na? Yes. Hindi ka na ba gagawa?
Ay siyempre gagawa ka. Ano gagawin mo? Hindi mo na ba susundin ang utos? Wala naman pong sinasabing gano'n na hindi mo susundin ang utos. Ang sinasabi diyan ay hiwalay mula sa mga gawa ng kautusan ang paggawa sa iyo ng Diyos ng kaganapan. Nung ikaw ay ariing ganap ng Diyos, hindi ka ni-required ng Diyos na sumunod ka muna sa utos. Hindi ka niya ni-require. Kung hindi, ang ginawa sa iyo ay inari ka muna niyang ganap and then pagkatapos, it follows. Ganun lang po siya kasimple eh. Alam niyo po ba mga kapatid, na kapag tayo ay nakipagrelasyon sa Diyos, nung magkasala ang tao sa Diyos, laban sa Diyos, nawalay siya, na naputol ang kanyang ugnayan sa Diyos. Ngunit ang ating Panginoon ay nag-provide ng pag-asa na makabalik muli sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-provide siya. Nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo at itaas doon mula sa lupa at namatay siya sa krus, ang sabi ng banal na kasulatan ay, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sino man sa kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung taong naputol ang ugnayan sa Diyos, ay nagkakaroon siyang muli ng pag-asang makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtanggap at pakikipagrelasyon muli sa Diyos. Naalala niyo pa po ba mga kapatid kung kailan kayo nagpasya na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na iyong personal na tagapagligtas? Naalala niyo pa po ba? O hindi niyo na po naaalala? Alam niyo po bang napakahalaga nung moment na yon na sinabi mo sa iyong sarili, Panginoon, ako po'y makasalanan at tinatanggap kitang personal kong tagapagligtas. Gusto ko pong magkaroon ng relasyon sa iyo bilang iyong anak. Napakahalaga po nun. Alam niyo po ba ako'y tandang-tanda ko yon? 1986, December 27. Bininyagan po ako ay January 3. Ngunit noong nagpatayo si Pastor Danny Anilio doon sa kaniyang crusade, estudyante pa lang siya noon, nagpatayo siya at sinabi niya, kung sino man sa inyo ang gustong tumanggap kay Kristo na inyong personal na tagapagligtas, ay pwede pong tumayo. Yung pong pagtayo ko na yon, December 27, 1986, ay tandang-tanda ko sa puso ko na kinakausap ko ang Diyos, Panginoon kong Diyos, mayroon pa pala akong pag-asa. Tinatanggap kitang personal kong tagapagligtas. Hindi po nawawala sa akin yon. Pagka po ikaw ay nagkukulang sa kautusan, hindi po yung pagka ikaw po ay lumalabag sa kautusan, lumalaban ang iyong isipan sa gusto ng iyong laman, gusto ng isip mo ang mabuti, ngunit ang laman mo ay gusto niya yung masama. Ang sabi ni Apostol San Pablo, kung ganon, kung ang nasa isip ko'y mabuti at ang ginagawa ng aking laman ay masama, hindi na ako gumagawa niyan kung hindi ang kasalanang nakatira sa akin. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan mga kapatid, pagkatapos natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, magkakamali ka pa rin, magkukulang ka pa rin, pero hindi ibig sabihin nawawala ang iyong pagiging anak ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay ang solusyon ng Diyos. Anong solusyon ng Diyos? 1 John 1:9. Siya, kung ipahahayag mo ang iyong mga kasalanan, ay tapat at banal siya na patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Every day. Mapapansin niyo po ba na sa kabila ng pagsisikap nating sundin ang 10 utos ng Diyos, ay araw-araw din naman po tayong nagkakasala at nagkakamali. Hindi niyo po ba napapansin yon? Gustong-gusto mo
ng iyong isip, ng iyong puso, na sundin ang buong kalooban ng Diyos, ang kanyang utos, ngunit sumasablay ka. Kaya nga hindi yan ni-require ng Panginoon sa atin eh. Kaya hindi yan nire-require. Bakit? Walang makaliligtas pagka yan po ay ini-require ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos ay sinusunod mo ang kanyang utos dahil sa mahal mo siya. Ang gusto ng Diyos, sinusunod mo ang kanyang utos dahil naniniwala kang ligtas ka na. Gusto ng Diyos na sinusunod mo ang utos hindi para maging banal, kung hindi binanal ka na. Nasusunod mo ang utos dahil binanal ka na, na-advance na, mga kapatid. Kaya huwag mong gagamitin ang utos na sasabihin na yan ay pampabanal. No. Nasusunod mo ang utos kahit na sumasablay. Di ba? Banal ka na. Kahit na sumasablay ka, banal ka pa rin. Kasi naka ano na yan eh. Dahil yan sa sinful nature. At ngayon ay siguro feeling mo, ligtas ka na. Kasi ako naniniwala na lahat dito na alam ang kanilang tinanggap, ang ating Panginoong Yesus, lahat kayo, ako, ay nabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At tayong lahat ngayon ay naniniwala na tayo ay ligtas na. Ako naniniwala na tayong lahat ngayon ay ligtas na. At walang dahilan para hindi tayo magligtas. Ang akin lang pong iiwanan sa inyo mga kapatid, taglayin po natin ang ipinangakong kaligtasan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa ang bawat isa sa atin.